So, yun mga kamaster, no? Dito tayo ngayon sa ating solar setup. Hindi ko na i-vlog yung paggawa natin dito dahil nagmamadali ko kasing ikabit to kasi gagamitin na ng partner ko kasi work from home siya dito sa probinsya. Since madaling magka-burnout dito sa amin, kaya kinabit ko agad tong ating solar setup, no? So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa at kinabit natin dito mga kamaster, no? Pero bago ang lahat, share ko lang tong kakarating lang na in-order natin sa Shopee. Isang circuit breaker na miniature, 63 amperes. Gagamitin ko ito sa main. Tapos itong automatic transfer switch na dito ko ilalagay. Kasi meron akong dito, bakanting panel, bakanting box para sa breaker. Dito ko ilalagay itong dumating. Kasi ito na lang ang kulang sa setup ko eh. Ang gamit nito, automatic transfer switch. Halimbawa, ginawa mong main yung priority yung yung distribution utility. Pag ginawa mong main, ang gagawin niya, pag nag-burn out si electricity company, mag-automatic transfer to into solar setup, no? Since kunti lang naman yung load namin dito sa bahay, ang gagawin kong main ito. Kapag nalobat yung ating battery or may nasira sa ating setup, automatic na magta-transfer sa distribution utility. So, gagawin kong main ito kasi kunti lang naman yung gumagana ang gamit dito sa bahay eh. Isang computer para sa work from home, isang aquarium na may pump, tsaka ilaw, tsaka isang ilaw sa labas, pinailaw namin magdamag, tapos isang ref na maliit lang. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano mga ginawa natin. Ang una kong binuo dito is itong battery. Ayan, meron tayong 8 pirasong prismatic cell, no? 120 Ah bawat isa, tapos 3.2 nominal voltage. So, series ito lahat, 25.6 volts to. So, bali ang system natin is 24 volt system, no? Ayan, nilagyan ko siya ng active balancer tsaka BMS. Ang trabaho nito para i-balance yung voltage ng bawat cell. Tapos ito, ang gamit nito, para protektahan yung battery mula sa overcharging tsaka undervolts. Kasi meron lang itong 80% DOD. So, dapat may matitirang 20% sa battery, no? So, ito ang magtatrabaho nun. Ika-cut off niya yung battery para mawawala yung supply sa ating system. Ito yung ginamit ko na dito, breaker. Yung ganito, 50 amperes. Tapos yung on-off ng battery. Tapos ito naman, itong box na ito, para to sa ating solar charge controller tsaka yung panel sa taas, no? Ito yung breaker ng mula sa panel hanggang sa solar charge controller. Tapos ito naman yung breaker mula sa solar charge controller papuntang battery. So ang gamit naman ng solar charge controller na yan is kukuha siya ng kuryente mula sa ating PV or solar panel sa taas, sa bubong, para idadalhin niya dito sa battery. So, i-regulate niya yung voltage na 24 volts kasi ito. So, i-regulate niya yung voltage papunta dito sa battery para mag-charge. Tapos, itong isa, inverter. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Samdon na toroidal. Pure sine wave na 1 kilowatt ang power niyan. Tapos, ang kagandahan sa inverter na yan, kahit makulimlim o walang araw, kaya niya pa rin i-charge yung ating battery. Mula gamit ang distribution utility, no? Kuryente. So, kaya niya pa rin i-charge. So, technically, meron tayong malaking power bank sa buong bahay. Ayan. Kaya niyang punuin yung battery kahit walang araw. Tsaka meron din yung mga low and high voltage disconnect.
So, naiset ko na yung parameters niyan sa tama. Tapos ito, naiset ko na yung parameters din ito, pati yung parameters ng solar charge controller, no. Tapos ito, ang main panel ko. So, dito yung isang yung galing sa electricity company. Ito yung main niya. Tapos yung itong sunod is ito sa lighting, sa outlet, tsaka itong isa, yung spare. So, kung may gusto tayong ilagay dito, dito natin ilalagay. Gusto nating ibukod na Tapos meron siyang, itong section na to, mula dito, yan yung sa sa AC. Ito AC output na yan. Tapos mula dito hanggang dito, galing to ito yung section na nanggagaling sa output ng ating inverter, no. Yung 220 na ilalabas niya dito niya dadalhin. Tapos mayroon siyang watt meter yan. Ito may 6.2 kilowatt na tayong nagamit. 4 na araw pa lang. So nakasave na tayo ng 6.2 kilowatt. So tapos main breaker ng inverter, nasa 6 amperes lang to. Tapos ito meron din tayong ito mga to. Yan. Surge protection device. So kung magkaroon ng fluctuation, malakas yung kuryente o magka-problema o kaya dito itong sasalo papuntang may earth ground tayo dyan palabas. Dito. Tsaka ito rin yan. Pag nagka-problema yung PV natin, magkaroon ng malaking voltage, itatapon niya, hindi niya hayaang papasok sa battery o kaya sa solar charge controller. So, yun. Ito yung isang spare nga na box natin is para dito sa kakarating lang na order natin na automatic transfer switch tsaka main breaker niya. Yan, ito yung kakabit natin dito ngayon. Yan. So, yan lang setup ko mga master, no? Ayan. So, DIY lang ito. So, ngayon kakabit na natin yung bagong dumating. So, yun mga kamaster, no? Tapos na natin na ilagay yung ating transfer switch yan, tsaka yung breaker na isa. Yan, charging siya ngayon. Gamit ang kuryente sa lugar namin, no? Nagcha-charge siya kasi mahina yung sikat ng araw ngayon kaya mababa yung amperes na nakukuha natin sa araw mula sa panel. So, tinutulungan ngayon siya ng ating inverter na mag-charge yung battery. So, ngayon, almost full charge na siya. Ayan. So, 100% na nga. So, full charge na yung battery natin. So, ito nga pala, ito yung input ng ating inverter. Hindi natin siya sinama sa system, no? So, nakabukod siya. Ito, kukuha lang to, yung outlet na to, kukuha lang to sa DU. Sa kuryente dito sa lugar namin kasi hindi siya pwedeng isama dito sa system. Nagkakaroon ng trouble yung ating inverter. So, kapag wala tayong nakukuhang
kuryente mula sa sikat ng araw, ito ang magbibigay. Yan. Mula dun sa kuryente natin. I-charge niya yung ating battery gamit yung inverter. So, kanina, dalawa sila. Magkatulong silang dalawa nagcha-charge habang nagcha-charge sa ating battery. No? Kaya mabilis lang mag-full. Ayan, 100% na nga. So, ito. Ang prioritize ko dyan is yung ating solar setup. Since maliit lang naman yung konsumo namin dito sa bahay. So, ginawa kong priority yung solar setup para makatipid naman tayo sa kuryente. So, ito yung breaker ng main breaker ng solar setup natin, no. Tapos ito yung main breaker ng Dio. So, naka-on ngayon 'yan. Ito may dalawang ilaw yan dito. Ayan, pinatay ko muna tong sa solar, no, kasi nagcha-charge pa tayo. Mamaya i-on natin yan mamayang gabi. So, malalaman nyo dito kung alin yung aling supply yung meron. Kapag dalawa to umiilaw, ibig sabihin naka-on yung ating solar panel, naka-on din yung ating Dio. Yan. Ito yung Dio naka-on. So, dyan tayo kumukuha ng kuryente ngayon. Since naka-prioritize yung ating solar setup, no, so susubukan natin. I-on natin. Ito yung main breaker ng solar. Yan. Ito, may 5 seconds delay yan bago magbigay ng supply dito sa ating ayun, nag-automatic transfer switch na siya, no. So, ngayon, ang gamit natin ngayon is yung solar na. So, no interruption siya. Hindi siya namamatay yung ilaw kapag nagta-transfer tong ATC natin. So, ngayon, may dalawang ilaw na dito. Ibig sabihin, present yung ating Dio, yung kuryente sa lugar namin, tsaka present din yung ating solar power. So, yan. Nakaturo doon yung yung arrow na to. Ibig sabihin, ang ginagamit natin is source A. Source A yan. Source A. Ibig sabihin yung panel natin. Yung solar setup natin ang naka-prioritize. So, ngayon, halimbawa naman, kapag nalubat yung ating battery, yan, pag nalubat, syempre, wala nang may bibigay na power yan. Pag nag-trigger yung BMS, hindi na nagbibigay ng power yan. So, mamamatay yung ating inverter, mamamatay yung ating solar power. So, halimbawa, pag nalubat yung battery ito. Ito, i-off natin yung battery. Halimbawa, pag nalubat. Yan, mamamatay yung inverter. Ayan, hindi, nakasaksak pala ito. Bunutin muna natin kasi nag-charge Yan. So, ayan, no, subukan natin. Halimbawa, nalobat yung ating battery. Wala na siyang laman. So, mamamatay yung battery. Siyempre, mamamatay din yung inverter. So, pagpalagay natin lobat yung battery, naubusan. So, patayin natin. Mamamatay yung inverter. Ayan, nag-automatic transfer siya sa Dio. Ayan. Yan, dito na siya sa source B. Sa kuryente sa lugar namin siya lumipat. Yan, patay yung system ng ating solar setup. Yan. Patay yung inverter. So, kumukuha ngayon yan sa Dio, sa kuryente sa lugar namin. So, ngayon, pag bumalik naman na yung charging, pero nagcha-charging pa rin yan kahit patay yung battery papuntang inverter. Buhay naman yung mga breaker dito mula dun sa solar charge controller. Ibig sabihin, nagcha-charge ngayon yan. Pag umiilaw ng blinking ito, yan, blinking sunod-sunod. Ibig sabihin, nagcha-charge yan mula dun sa ating solar charge controller na nanggagaling sa ating solar panel. So, pag nag-charge yan, pag nag-trigger ulit yung return voltage niyan, may sineset kasi dito na kung ilang volts siya bago mabuhay yung BMS. Nakaset yan dito. So, halimbawa, may laman na siya, nag-trigger na yung return voltage niya, i-on natin, halimbawa, na mayroon na siya, may laman na siya, i-on natin. Ayan, patay yung inverter, syempre, i-on mo yan. Ayan. Yan, naka-on na yan. So, ito, may 5 seconds delay yan. 3, 2, 1.
Ayan. So, lumipat ngayon siya sa ating solar power. Yan. So, bumalik na siya sa solar energy, no? So, ayan. So, yun lang. Yun lang ang ating setup, no? So, DIY lang ito. Obserbahan natin to kung maganda ba, kung di ba magkakaproblema. So, busog naman yan sa mga protection, no? Bukod sa protection nitong inverter, papuntang battery, kasi may, ano din yan, may protection, may low voltage and high voltage protect din yan, no? Nag-auto cut siya kapag sobra na yung voltage o kaya kulang na yung voltage. So, hindi niya hinahayaang ma-over voltage at saka malobat yung sagad ng yung battery natin. So, battery yung iniingatan niya. So, bukod dyan sa inverter na protection, meron din ito. Itong BMS natin. Ito yung, kumbaga, ito yung last line of defense niya, no? So, yan. Kapag nag-fail sa depensa yung inverter, hindi nag-protect, meron pa rin siyang BMS. So, meron din niyang low and high voltage cut-off, no? So, bukod dyan sa dalawang yan, inverter tsaka itong BMS, meron din itong solar charge controller mula sa araw. So, kapag sobra-sobra na yung kuryente, yung amperahe na gagaling sa ating solar power, solar panel, i-cut off niya rin yung charging papunta dito sa battery. So, safety lagi yung battery natin. Since ito yung pinakamahal dyan sa setup natin, yung battery. Sumunod yung solar panel. Yung mahal dyan sa setup, no? So, dito naman sa mga, breakers, yan, sa panel natin, meron tayong surge protection mula dun sa inverter, mula dun sa ating solar setup. Meron din siyang surge protection mula sa DU, sa ating kuryente dito sa lugar namin, no? Yan. Kapag nagkaroon ng surge or biglang nag-burnout tapos biglang bumalik, ang sobrang kuryente na dumadaloy is tinatapon nito papunta dun sa earth ground. Yan, may grounding dito tayo. Yan yung earth ground, papunta sa earth ground, ito yan ngayon. Punta yan. So, bukod dyan, AC kasi yan, AC surge protection device. Meron din sa DC, mula dun sa ating solar panel yan. Meron din siya. So, ito naman, bukod sa surge protection yan ng mga to, meron din siyang high and low voltage protector, no? Ito yon. Kasi yung nominal voltage ng natin sa Pilipinas is 230 volts. So, kapag lumagpas ng 10% yung voltahe, kakat off niya yung puputulin niya yung daloy. So, mamamatay ito, mawawalan ng power para ligtas yung ating mga appliances, no? Ganun din kapag nag-low voltage, mababa yung voltage, meron din siyang minus 10% mula sa 230 volts. Ika-cut off niya rin pag sobrang baba ng kuryente kasi nakakasira din ng appliances yung sobrang baba ng kuryente, no? So, ito yung nagdidepensa. So, yan. Tapos na yung setup natin. So, ngayon i-fix na natin ang mga master, no? So, yan ang mga kamaster, no? Naikabit ko na yung mga cover ng panel box. So, tapos na siya. So, obserbahan na lang natin kung ano magiging performance niya, no? Yan. So, yan ang ating setup, mga kamaster. DIY setup. So, dito na lang ating video, mga kamaster, no? So, ingat sa lahat. Bye-bye.